So sa Isaiah yung share niya, no? I-ano na natin, i-review natin. Isaiah 55, 6 to 7. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteousness man his thoughts. Let him return to the Lord, that He may have compassion on him, and to our God, for He will abundantly pardon. So dito, binigyan niya ng example, yun nga, na nasa sakristan siya, pero dahil na unang sumama siya sa ibang kapilya pa, no? Tapos medyo nakamali siya, nakita niya yung hindi maganda reaksyon ng pari. So dahil doon, hindi na siya nagsimba, di ba? Alam niyo yung ang Satanas, yung other party, alam niya kung anong weakness natin. So may dalawang superficial kasi na may gusto sa atin, siyempre yung Panginoon at saka yung yung kalaban ng Panginoon. So ang nangyari, ang kalaban natin, alam niya lahat ang weakness natin para makuha niya tayo. Kasi tayo, nasa side tayo ng Panginoon, nasa kabutihan tayo. So siya, ang kalaban, gagawin niya lahat ng paraan para makuha ka niya. So anong dapat niyang gawin para makuha ka niya? So doon ka titirahin kung anong weakness mo. So doon pa lang, nakita niya kung anong weakness ni Cadet. So nakita niya kung gawin na maging ganito ang reaksyon ng pari, alam niya na depress ka kaagad. So ganun na lang na bumigay ka, hindi ka na nagsimba, masaya yung kalaban kasi nakuha ka niya. So dapat tayo, alam natin kung anong weakness natin sa buhay, na hindi tayo mapasukan ng kalaban, ng Satanas. Kasi kung hindi natin aware kung anong weakness natin sa buhay, so hindi natin alam na nakuha na pala tayo ng Satanas. Buti na lang siya na balik loob siya sa Panginoon. Ang Panginoon kasi natin, na kung lalayo ka sa Kanya at any time na babalik ka ulit sa Kanya, walang hindi ka bigyan ng kondisyon, tatanggapin ka niya kaagad ng Panginoon. So dito, nakita niyo na bumalik siya sa Panginoon, nagkaroon siya ng buhay. Mayroon kang focus sa buhay at saka maliwanag na ang daanan mo pag tayo ay nasa Panginoon. So yun, dito na for He will abundantly pardon. So patawarin ka niya kaagad. So ang problema dito, ang maging problema mo sana dito ng tao, kung lumayo ka sa Panginoon tapos hindi ka pa nakabalik loob sa Kanya, nawala ka dito sa mundo, yun ang problema. Namatay ka o namatay tayo na hindi tayo bumalik sa Panginoon, yun ang problema natin. Kasi ang purpose natin dito sa mundo, gumawa ng kabutihan at saka sumunod sa kagustuhan ng Panginoon para makaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Itong ginagawa natin ngayon, Bible sharing, gano'n, para sa kaluluwa natin. Kasi iyon ang hinahangad natin. Pagkatapos ang buhay natin dito sa mundo, makaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Eternal life. So, ano ba ang dapat natin gawin para makaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Yan nga, we have to believe Jesus na nakatay sa cross at sa yung araw na buhay ulit at umupo sa kanan ka. So, we have to believe Jesus. Si tanging siya lang. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one will go to the Father but through me. Kailangan ka to believe that. Tapos, we have to call. Tawagin natin siya sa oras ng pangailangan. Tawagan natin ang Panginoon. Siya ang dapat nakita natin. Hindi tayo makamali na lumapit sa iba. Usually, sa normal na human being, pag makaroon ng problema, lalo na tayong lalaki, pag nakaroon ng problema, ang pinupuntahan natin yung bar, inuman, doon, maglasing.
kausapin mo yung bote. Diba? So, hindi makakaroon ng solusyon. Kasi, pag may problema ka, tapos magkaroon ng influensya sa alak ang katawan mo, wala kang matino na pag-isip. Ang tendency talaga dyan, ang end of ano dyan, na mangyari sa buhay natin is mahulog tayo sa tentasyon. Kasi pag pumasok ka sa bar, nandun na lahat ang temptation. Nandun na lahat sa bar. So once mahulog ka sa tentasyon, instead na napabuti, nadagdagan tuloy ang problema. So wag natin kalimutan, kung mayroon tayong problema, lumapit tayo sa tama. Lapitan natin ang Panginoon. Ako dati, sample ko sa inyo, nung sa passenger ako, meron akong yun, hindi maganda, lahat ng bisyo, ganyan, babae, ganyan, tapos nakaroon ako ng isang problema na talaga, na matinding problema, na hindi ko na alam kung anong gagawin, hindi ko pwede sabihin sa magulang ko na ganito. Ang ginawa ko lang is, pumunta ko sa simbahan. Pumunta ko sa simbahan, walang tao, ako lang doon, hindi oras ng simba yun, pero ang simbahan kasi, bukas lang yan, para sa mga tao may problema. Gusto nyo ng tulong sa Panginoon, gusto nyo kausapin ng Panginoon, bukas yung simbahan. So, pumasok ko sa simbahan, tapos doon, nagdasal ako ng taimtib na ano, yung kausapin mo talaga ang Panginoon. So, nung lumabas ako sa simbahan, may solusyon kagad. May clear ano, yung mind ko, may clear na wisdom galing sa Panginoon kung anong dapat gawin. So, siguro, kung time na yon, instead pumunta ko sa simbahan, pumunta ako doon sa bar, inom, nagpalasing, gano'n, siguro wala ko dito ngayon. I-share sa inyo. Kasi yung time na yon, pumasok ko sa simbahan, iba talaga ang problema sa buhay. Grabe. Pero dahil lumapit ako sa tamang solusyon o tamang lapitan doon sa Panginoon, binigyan ako ng wisdom. Nung lumabas ako doon, alam ko na anong dapat gawin sa buhay ko. Kaya naging ganito ang status ko rin ngayon. Dahil lumapit ako sa tamang. Lumapit ako sa tama. So, yun ang sa Isaiah 55:6-7. So, dito naman sa Deuteronomy 5:16, dito sa Deuteronomy, dyan yung makita ang Ten Commandments. Yung binigay ng Panginoon kay Moses doon sa Mount Sinai. So isa doon is itong Deuteronomy 5:16, honor your father and your mother as the Lord God commanded you, that your days may be long and that it may go well with you in the land and the Lord your God is giving you. So to sum it up, kami natin yung sa layman's term, na kung respetuhin natin ang mga magulang natin, masaya ang buhay natin dito sa mundo, dito sa lupa na binigay sa atin ng Panginoon. So, kasama sa Ten Commandments na respetuhin ang mga magulang natin. So ngayon, dami nyo makita sa social media na mga anak, sinasabi na walang obligasyon sila sa magulang. Tingnan nyo yung gymnastic na nung mayaman na, nakalimutan na yung magulang niya. So, sa normal lang, no? Kung ang magulang niya, nung pinanganak siya, hindi kaya sa inalagaan. Diba? Ganun kaya ang status niya ngayon. Diba? Yung magulang natin, nakasala din sa atin minsan, medyo ganito, may mga dinidisiplina, na medyo yung matanggap, na ganun. Pero magulang yan. Magulang natin yan. As per sa example niya, sino ba dito ibang reliyon? Roman Catholic, maliban sa Roman Catholic, sino? Wala. Born again, Iglesia ni Cristo, wala. Roman Catholic lahat. Roman Catholic. Ano ka? Ha? Pentecostal. Pentecostal. So, dito, hindi natin pag-usapan yung reliyon. Pag-usapan na natin ang Biblia. Kasi wala namang reliyon ang makakaligtas sa atin. Maliban sa Word of God. Yun lang talaga ang presentation natin. Kung ano mang reliyon natin, hindi natin pagdebatihan yan na itong tamang reliyon. Hindi. Wala. Kasi walang tamang, walang, ganito yan eh. May dati, nung nag-Bible sharing ako,
Merong isang guru sinabi sa akin na kung ano talaga ang tamang religion para sa akin. Tapos sinabi ko, depende yan kung anong piliin natin. Tapos na debate talaga sa akin na ito ang reliyon, tama, ito, ganito. Perfect na reliyon. Sabi ko, ayaw ko mag-discuss about religion. Pero ngayon, sagutin ko yung answer mo na kasi gusto mo i-discuss sa akin eh. Sabi ko na ayaw i-discuss about the religion. Sagutin ko yung answer mo na perfect talaga religion mo. Hindi ako against yan. Kasi perfect. Alam naman natin dito sa mundo, walang perfect. Tanging ang Panginoong Jesucristo lang, Ama. Ang Panginoong Jesucristo ang perfect at saka Ama. So wala nang iba kasi lahat tayo ay nakakamali. Lahat tayo ay may kasalanan, nakakasala. So kung sinabi natin perfect tayo, walang kasalanan, parang hindi maganda pakinggan. Perfect ako, wala akong kasalanan. Parang kasi nakakasala talaga tayo, tao lang tayo. So sabi ko sa kanya, sige, sagutin ko yung tanong mo kasi ano eh, gusto mo. So palagay natin yung religion mo, perfect. Okay. No comment. Perfect ang religion mo, agree ako dyan. Lahat ng tao doon sa relihiyon nyo, pastor, perfect. Perfect. Lahat ng miyembro doon, perfect. Perfect. Okay, agree ako dyan. Ngayon, ikaw, perfect ka. Siyempre, hindi siya perfect. Hindi tayo perfect, walang tao perfect, di ba? So, hindi ako perfect. So, hindi ka perfect. Miyembro ka doon sa relihiyon mo. So, ibig sabihin, yung relihiyon mo, hindi ka perfect. 99.99. Kasi miyembro ka doon eh. Bakit ba ang tao naglilipat ng relihiyon? Kasi hindi nila nahanap yung Panginoon doon sa relihiyon niya. Kasi sa akin, meron akong mga yung sample lang, yung isang oiler na kasama ko. Nung sumampa ko doon, grabe yung mga sa usap ko, mga kwento niya. Puro talaga mga hindi maganda. Tapos nag-introduce ako sa kanya yung Word of God, tinuruan ko siya kung paano magbasa ng Biblia. Ngayon, parang nakita niya kung ano ang pagkamali ng Roman Catholic. Kita niya, ganito, diniscuss niya sa akin, in-explain ko rin sa kanya, pero hindi talaga niya na lumipat talaga sa ibang religion. Tapos nag-aral siya, parang pastor, yun, nag-analyze siya, parang malaki talaga pagbabago sa kanya. Umalis siya sa Roman Catholic. Walang kamali doon, walang pagkakamali. Bakit? Dahil nung time nandito siya sa Roman Catholic, hindi niya nakita yung Panginoon. Ang question ngayon, nung sinabi niya sa akin, Sir, ikaw nagturo sa akin about dito sa sa Biblia. Bakit hanggang ngayon nandyan ka pa sa Roman Catholic? Sabi ko, walang religion nga na makakaligtas sa atin. So, sa Roman Catholic, dito ko nakita yung Panginoon. Lahat may mga miracles nangyari sa buhay natin. No, Roman Catholic ako. Nung sinilang ako, Roman Catholic na ako. So, na-encounter ko, meron akong encounter sa Panginoon, meron nangyari sa buhay ko na miracles. Hindi dahil sa Panginoon, siguro namatay na ako, ganun. So, ano ang purpose ko, bakit lumipat pa ako sa ibang reliyon? Dahil makahanap ako ng perfect. So kung umalis ako sa reliyon na to, tapos lilipat ako doon sa ibang reliyon, hindi na perfect yun kasi hindi ako perfecto eh. Hindi na perfect yung reliyon nila, di ba? So walang rason para lumipat ka sa ibang reliyon kung nakita mo na yung Panginoon kung anong reliyon mo. So yun, sabi ko sa kanya, hindi na kailangan kasi nakita ko na ang reliyon ng Panginoon dito sa reliyon ko, sa Roman Catholic. Ay, bakit punta pa ako dyan? Di ba bang Diyos nyo? Isa lang ang Diyos natin, parehas naman. So dito na ako sa Roman Catholic hanggang ay kasi nakita ko na ang Panginoon dito sa. So dito naman sa yung Deuteronomy na honor your father and your mother. Kailangan gawin natin yan kasi wala man silang obligasyon sa buhay natin o sa natin kung
yung sa obligasyon. Wala tayong obligasyon sa kanila, obligasyon nila ng mga magulang na palakihin tayo, pero in return, dahil sa kabutihan na ginawa nila sa buhay natin, tapos pagdating ng time na hindi na sila makakanabuhay, siyempre kung maraming mga anak, para sa amin, ito kami mga kapatid. Siguro sa buong buhay ng magulang ko, tapos nung 50 years old ang tatay ko, pati nanay ko 50 years old, namatay yung tatay ko. So ang nanay ko talaga nagsikap para makapag-aral kami. Ganun. Tapos yan kami naman ng buhay, siya na mag-isa na nagbulit sa amin. Kami din nung nag-graduate ako sa trabaho, nagtulungan din kayo kapatid para makatapos sa pag-aaral. So, sa madaling salita, hindi siya nakapundar para sa sarili niya, para sa pensyon na, para pagtanda niya. So kung ang isipan namin ngayon, kami pito, wala kang obligasyon sa magulang namin. So hindi tinutulungan yung magulang mo, paano siya mabuhay? Kasi wala na siya, hindi siya makapagtrabaho, wala man siyang pensyon, di ba? So, sa ganun, meron tayong obligasyon na tulungan din natin ngayon ang magulang natin. Usually sa mga seaman, pag nag-asawa na, kontrolado na sa atin yung asawa. Baka may bigay sa nanay mo, ganito. Wala kang obligasyon sa nanay mo, di ba? So, hindi pwede yan kasi hindi tayo maging ganito ang status natin tayo maging ganito kung hindi dahil sa magulang natin. Kaya honor your father and your mother. Kahit ano man yan sila. Kasi kagustuhan ng Panginoon yan. Sila ang ginawang instrumento para tayo ay mabuo dito sa mundo. Kung ano man yan magulang natin, ano man yan sila dito, mayroon ng mga magulang din ganyan. Pero nang dahil sa kanila, kaya tayo nagkaroon ng buhay. Sila ang instrumento binigay ng Panginoon para tayo ay mabuhay. So kung nakamali na sila nung maliliit pa tayo, nakamali sila sa atin, yun ay patawarin natin kasi tao lang din sila. Kalimutan na natin yun ang lahat. Ang importante, ilagay natin sa isipan natin na sila ang magulang natin. Sila ang nagbigay sa atin, sila ang naging instrumento para mabuhay tayo dito sa mundo at magkaroon tayo ng status na ganito. Pero kung meron man mga asawa natin, sabihin na huwag ibigay ang magulang, huwag paniwalaan. Ang magulang isa lang, hindi pwede palitan. Ang asawa kung ganyan, pwede yan palitan. Joke lang yun. Kausapin ng maayos. Huwag ganyan. Kailangan ibigay natin kasi magulang natin yan. Pera mawawala lang yan. Pero yung relasyon sa magulang, relasyon sa mga kapatid, hindi mabibiyak. So, yung sa kanya, baka ma-misinterpret nyo yung sinabi niya na nung lumapit siya kay Jesus na parang walang nangyayari. Nung kay Mama Mary, after 2 months, may na kaagad, may tawag ito, may outcome kaagad na line up ka na. So siguro binibigyan lang siya ng Panginoon na wisdom regarding dito sa honor your father and your mother. Kasi si Mama Mary ang biological mother ni Jesus. So, siya din ang ginawang instrumento para magkaroon ng buhay si Jesus dito nung napakatao siya dito sa mundo. So, in return naman, respetuhin din natin si Mama Mary. Huwag natin bastusin si Mama Mary. Kasi, isipin nyo, ang unang miracles ni Jesus nang dahil kay Mama Mary. Mama Mary ang nagputus yung gumawa ng wine. Nung sila sa wedding feast, nung sinabi na wala ng alak, so si Mama Mary sinabi kay Jesus na wala ng alak, tapos sabi punuin yung mga jar ng water. Sabi ni Mama Mary, sundin nyo kung anong sinasabi niya. So yun, paggawa ng water, Jesus turned to wine dahil kaya yun. So, parehas lang din sa atin. So, kung halimbawa ako si Jesus, tapos mayroong tao na bastusin ng nanay ko, magalit. So, hindi nyo i-honor yung nanay ko, biological mother. So, yun ang naging dito sa mundo. Pero, huwag natin ilagay sa isipan natin na si Mama Mary na ang natin ang makalitas. Hindi.
tanging si Jesus lang ang makaligtas sa atin. Pwede natin maghingi ng tulong kay Mama Mary dahil siya ang parang backdoor ba? Instead na dadaan ka sa main door, dadaan ka dito sa kusina. Malapit kay Mama Mary. Para si Mama Mary ang magdasal, ilapit ka kay Jesus. Ano to? Okay. Direct prayer. Ikaw magdasal ka kay Mama Mary. Father, Jesus, direct prayer. Direct prayer. Ganito lang yan. Depende. So, kung yung iba kasi parang pag diretso kay Jesus, parang gusto mo kasi ng ano talaga, yung instant. Pag nagdasal ka, parang hinigi mo kay Jesus, gusto mo nandyan ka agad. Pero ang Panginoon, alam niya yan kung ano ang dapat ibigay sa'yo, alam niya kung kailan niya dapat ibigay sa'yo. Yung dinasal mo, nakakataon lang na hindi pa yun ang time. Pero alam nila yun na itong time na yan, ibigay dapat para sa'yo. Meron talaga time para sa'yo. Kahit pagdasal na natin yan palagi, kung alam ng Panginoon na ibigay niya sa iyo na mapasama ka, hindi mapabuti para sa iyo, hindi yan ibigay sa iyo. So, ganun lang yun ang nangyari. So, pwede tayo maghingi ng tulong kay Mama Mary para i-approach niya kay Jesus. Pero huwag natin kalimutan, tanging si Jesus lang ang makaligtas sa buhay natin. Magkaroon ng buhay na walang hanggan through Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one will go to the Father but through me. So, yun lang ang pwede kong dagdagan doon sa share ni Jim Kader. Meron pa kayong gusto na linawin o tanong, mga unclear na about dito sa topic sa natin, Bible sharing. Wala na. So next, yun na naman pwede mag-share. Kung gusto. Volunteer. Malaking points to sa sa Panginoon. Mag-share kayo. COS. Ikaw? Ha? Sunod? Sige sir. COS muna sa sunod.